Magandang gabi po mga kabatang Lord TV at good morning, a very early morning sa dyan, Tito Alan. Kamusta ang Yes. iyong Sabado? Yes, magandang evening sa inyo at yes, good morning dito. At okay naman, medyo busy dahil kasi simula lang ng Lenten season. Ang daming activities. Kaya medyo busy tayo. Dahil ng Lenten season ng Miyerkules, Miyerkules de Ceniza, tapos binabati ko yung aking mga kamag-anak na nasa kapilyang nagbabasa ng pasyon. At sa lahat ng mga bumabasa ng pasyon ngayon, sa Team Replay na nagbasa ng pasyon, good evening sa inyong lahat. Nako, Tito Alan, exciting itong ating topic na ngayong gabi sa Mari Faith, no? Kaya wag na natin patagalin, no? Simulan muna natin sa isang panalangin. Tapos tawagin natin yung ating mga co-host at saka tayo magbumati, no? Yes. Mga Kabatang Minor TV, ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon at tayo manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, kami ay tumatawag at lumalapit muli sa iyo sa gabing ito. Samahan mo kami ng iyong gabayan, ng iyong banal na Espiritu upang aming matutunan, malaman ang aming mga pwestong dapat kalagyan sa paglalakbay ng mga ng simbahan. Kaisa ng buong simbahan, kami ay lumalapit sa iyo upang maibahagi namin ang aming mga saloobin, ang aming mga iniisip para sa ikauunlad ng aming pananampalataya at ikauunlad ng aming at paglalim ng aming pakikipagrelasyon sa iyo, Panginoon. Itinataas namin, Panginoon, ang aming mga dasal, ang aming mga hiling ng bawat isang nanonood at makakapanood ng aming palabas ngayong gabi. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ako, ang topic natin ay very relevant at sing-init ng panahon, Tito Alan. Napakainit na sa Pilipinas. Yes, and ito na, pakilala na natin ang ating mga co-hosts. Walang iba kundi si Sister Pearly at si Brother Carlo. Hello, Sister. Hello, magandang gabi at pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Kita-kita ulit po tayo. Yes, Brother Carlo. Nakamute ka po, brother. Okay na po ba? Okay na po. Okay, isang mainit na gabi ng pagbati sa inyong lahat, mga taga-subaybay dito po sa Pilipinas. Pero good morning, good noon, at good afternoon naman sa labas ng Pilipinas. Saan man kayo naroon, welcome po sa ating Mari Faith. Yun. Nako, sister, Brother Carlo, Brother Pip. Sabi nga ni Brother Pip, maganda yung topic natin ngayon. And pero bago muna yan, mag-shoutout muna tayo. Hi po kay Victoria Capuli Reyes. Sabi niya is watching. And doon po sa mga nanonood sa atin, feel free to comment po para yung maging interactive po itong discussion natin. Ang topic po natin ngayon is about Synod on Synodality. At kumbaga tatalakayin natin yon, pag-uusapan natin. Tapos kung may mga tanong po kayo, feel free to comment po. Kuya Pip. Subukan po namin balangkasin para sa inyo at himayin kung ano itong Synod of Synodality. Personally po ako, inaaral ko pa rin po siya at recently, kanina nga meron ako Sister Pearly, Kuya Carlo naisip, no? Sabi ko, yung Synod of Synodality pala ay kung titingnan kung titingnan natin sa ating pang-araw-araw na buhay, para to palang sister yung yung sa kumpanya, no? Tayo mga empleyado ng kumpanya ay magkakaroon ng yearly meeting planning, at yung ating planning ay ipararating natin sa management. Yun yung aking picture na pagnilayan doon sa Synod on Synodality. So ito po ay pagkakataon na natin mga laiko na marinig yung ating mga saloobin, marinig yung ating mga
kuro-kuro, baka meron tayong mga suggestions na maaari nating iparating sa Universal Church. Kasi yung Synod on Synodality po ay from Universal Church, hahati-hatiin to regional up to local, meaning hanggang sa pinakamaliit, yung sa grupo natin, no? Sa parokya. At yan po ay nagaganap po ngayon. At merong 3 taon ba, Kuya Alan, no? 3 taon hanggang 2023, simula last year. Yeah, 3 po hanggang 2023. Yes. Pwede nating parating sa Universal Church kung ano yung... Ako, feeling ko, sister, sabi ko nga, yung parang sa mga empleyado, pwede nating iparating sa management yung ating saloobin. Yun yung pagkakaintindi ko. Yan. At para lalo nating maintindihan, meron tayong nakuhang video na galing sa Diocese of Novaliches. So, sama-sama nating panoorin yung video na ito para magkaroon tayo ng konting idea kung ano ba talaga itong synod. Narinig mo na ba ang synod? Ano ang synod? Ang synod ay ang pagtitipon ng simbahan sa panawagan ng mga may kakayahang kapangyarihan na kinabibilangan ng bayan ng Diyos sa lokal, panrehiyon at universal na antas. Layunin itong ipakita ang daanan kung saan sama-samang tatahakin ang bayan ng Diyos upang makagawa ng mga desisyon na may pakay na isakatuparan ang kanyang pang-ibangelisasyong misyon. Sa gabay ng salita ng Diyos at kaisa ng panalangin, mas makikilala natin ang mga proseso upang mahanap ang kalooban ng Diyos at ipagpatuloy ang daanang ibinigay niya sa atin. Mas malalim na pakikipagbuklod, mas buong pakikibahagi at mas bukas na pagsasakatuparan ng ating misyon dito sa mundo. Ikaw ay tinatawag sa pakikipagbuklod, pakikibahagi at pagmimisyon. Sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, tinipon tayo ng Diyos bilang magkakaibang tao na may iisang pananampalataya kung saan makikita natin na ito'y nag-uugat sa pagmamahalan at kaisahan ng banal na Santatlo. Sa pakikinig sa salita ng Diyos at sa pamamagitan ng buhay na tradisyon ng simbahan, lahat tayo ay may gampanin sa pagtuklas at sa pagsasabuhay sa tawag ng Diyos sa kanyang bayan. Isang panawagan para sa paglahok ng lahat ng mga kabilang sa bayan ng Diyos, mga laiko, mga consecrated at mga inordenahan, ay ang pagganap sa malalim at magalang na pakikinig sa bawat isa. Ang pakikinig na ito ay lumilikha ng puwang sa atin upang marinig ng sama-sama ang banal na Espiritu at gumagabay sa ating mga hangarin para sa Iglesia. Sa isang simbahang sinodal, ang buong komunidad sa malaya at mayamang pagkakaiba-iba ng mga kasapi nito ay tinatawagan upang sama-samang manalangin, makinig, magsuri, mag-usap, umunawa at magpayo sa paggawa ng mga desisyong pampastoral na tumutugma sa layunin ng Diyos. Ang simbahan ay umiiral para sa ebanghelisasyon. Kailanman ay hindi tayo maaring nakasentro sa ating sarili. Ang ating misyon ay ang maging saksi sa pag-ibig ng Diyos nang nasa gitna ng buong pamilya ng sangkatauhan. Ang landasing sinodal ay mas may malalim na pangmisyonaryong dimensyon. Ang layunin nito ay gawing mas epektibong saksi ng ebanghelyo ang simbahan, lalo na para sa mga nabubuhay sa laylayan sa aspetong espiritual, sosyal, ekonomiko, politikal, geographical at existential. Sa ganitong paraan, ang pagiging sinodal ay daan kung saan ang simbahan ay nagiging mas mabunga sa pagtupad ng kanyang misyon ng ebanghelisasyon bilang lebadura sa paglilingkod sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Ang iyong boses ay mahalaga.
Halina at makibahagi sa paglalakbay na ito bilang simbahang lokal at universal. Halina at tumugon para sa simbahang sinodal, nakikipagbuklod, nakikilahok, at nakikipagmisyon. Ayan. So, tapos na. Joke. So, yan, nakita nyo po ang maikling explanation para sa synod. Ngayon, ang tanong ko nga, Brother Carlo, Sister Pearly, nasaan na po ba tayo dito sa ginagawa nating Synod of Synodality, on Synodality? Nakamute ka po, Sister. Sa ating pong diocese po, Kuya Alan, nasa level pa din po tayo na tinitipon po at pinakikinggan ang mga mananampalataya sa bawat parokya. So hindi ko po alam kung nakakailan na, hindi lang po yung parokya, pati po yung mga sektor ng lipunan po, yung mga dating Katoliko, bakit sila, in-interview sila, mga bata, mga dating mga drug dependents, yung mga nasa kulungan, yun po alam ko yung mga somehow ay natapos na or sinasagawa pa po ng ng ating diocese. Si Kuya Carlo ay naging bahagi, ako din po ay naging bahagi sa grupo po kami ng mga relihiyosa. Si Carlo po ay sa grupo sa parishioner. Ano po, Kuya Carlo, ano po ang experience ninyo? Kami naman po, nag-umpisa na, kagaya ng sinabi ni Sister Pearly. Okay po ba yung sound ko? Apo. Just to check. Okay. Nag-umpisa na po sa aming parokya, yung diocesan team, nagbigay ng orientation tungkol sa Synod of Synodality. Nakisali nga po ako doon sa group dynamics to experience ito mismong na hindi lang sa teorya, kasi maraming nababasa naman maraming napapanood sa YouTube, pero ito ay talagang face-to-face na pakikilahok sa Synod of Synodality sa aming parokya na isagawa po iyon. Experience of being church, yun din naman ang shinare ko sa kanila So parang encompassing yung Synod of Synodality, parang buong buhay ng simbahan talaga ang kasama rito. At yun ay na-experience ko doon sa group dynamics namin. Yun. Nakakatuwa po. Ganitong pagkakataon ba, Sister or Kuya Carlo? Ito ba ay ngayon lang? Kasi yung salitang synod, ako ay nag-aaral pa po sa seminaryo. Dati, pag sinabi mong synod, ito ay communal or community. At yung unang synod na narinig ko nung nasa seminaryo is Synod of Bishops, no? So, ito po bang ngayong pagkakataon na Synod on Synodality, ngayon lang po ito ibinaba sa ganitong level na kasama yung local? Nakamute ka, Kuya Carlo. Okay. Okay na po. Sa pagkakaalam ko po, di ba yung Synod of Bishops was instituted by Pope Paul VI noong 1965, I think. Isang institusyon na kung saan nagkakatipon ang mga obispo para magnilay, magkaroon ng discussion at magbigay ng recommendation ng document sa Santo Papa. And out of the recommendations of the document, ang Santo Papa ay nag-i-issue ng tinatawag ng post-synodal apostolic exhortation on different themes like family, youth, mga ganong topics. Ang pagkakaiba rito sa Synod of Synodality, hindi lang bishops yung kinukonsulta ngayon, this time by the Holy Father, but as widest consultation possible. Pati yung mga nasa laylayan, katulad ng sinabi doon sa video natin. At sinasabi nga doon sa Vademicum, sa dokumento, parang see to it na yung mga hindi napapakinggan ay napapakinggan. Hindi lang yung mga nasa parokya, pati yung mga tambay, nasa laylayan, sabi ni Sister Pearly, iba't ibang sektor, LGBT, religious, lahat ay gustong mapakinggan. So yun ang pinagkaiba sa Synod of Synodality. Mas wider ang coverage, ang consultation.
Totoo po yun. Kasi talagang ang isip ng ating pong Santo Papa, parang gano'n siya kabukas. Na for how many years, for how many times, ang mga obispo yung nag-gather, nabitbit nila yung kanilang mga layunin, yung kanilang mga intensyon, yung kanilang mga problema, yung kanilang kung ano yung meron sa kanilang diocese. But this time, hindi lang po yung yung sinabmit sa kanya, kundi nais ng ating Santo Papa na talagang abutin natin. Talagang pakinggan natin. Sabi nga kanina sa video, yung kahalagahan ng listening. Kasi kapag wala yung listening, 'di ba? Nasaan ang magiging pagsunod? Kaya napakagandang inspirasyon po, sa totoo. Napakagandang inspirasyon po mula sa Banal na Espiritu, ang narinig ng ating Santo Papa upang pasimulan itong Synod of Synodality. Hindi lang simpleng walking together, 'di ba, in one path, kundi isama natin sila. Sabi nga kanina, wala naman talaga actually bago dito eh. Mula pa po sa ating banal na kasulatan ay nagaganap na 'yan. Di po ba, Kuya Alan? Di ba may mga ganyang pagkakataon na tinitipon talaga para sa isang mahalagang pag-uusap? Amen. And yun nga, nakakatuwa nga dahil dito sa US, halos doon sa mga kwento nyo, ganun din yung nangyayari dito. Na actually nga, this coming March 12, sasali ako sa discernment process, yung sa synod dito sa isang parish. And dahil nga kami ay shrine, so hindi naman kami parish, so ang ginawa namin is nag-collaborate kami doon sa isang parish. Doon kami kumbaga pinag-isa na lang namin. And yun nga, maraming yung mga lay minister namin sa shrine nagtatanong, ano ba yung synod? Ano ba gagawin natin dito? So, and napansin ko nga, ganun din po ba sa inyo, Brother Carlo, yung halimbawa meron din kayong mga questions na tinalakay? Actually po, yung question, nagbigay ng 3 questions, which is based sa Vademecum tsaka sa preparatory document, of course translated in Tagalog, about first yung synodal experience itself, ano yung masaya at malungkot na aspeto sa experience na yun. At ang pangatlo, ano yung natutunan doon sa experience na yun. So talagang may questions. Tsaka lahat ay pinakinggan. Pareho, same din. Ganun din ang kaya lang sa amin sa English tsaka sa Spanish tsaka sa Vietnamese tsaka maraming translation. Siguro po, Kuya, halos magkakapareho lang at ng mga tanong. Siguro depende lang sa konteksto po kung ano yung kalalagayan ng sa isang lugar o mga parishioner. Pero ang goal pa din po is marinig ano yung saloobin, ano yung pananaw, ano yung karanasan. Kumbaga, sabi nga kanina ni Kuya Pipi, ilang taon? 3 years, di po ba? 3 years. So, as early as 2021, sinimulan na po. At yung pinaka-rurok po nito is on 2023. Kung saan sa 2023, sabi nga po ni Kuya Carlo ay mula sa pakikinig sa mga sinabi ng bawat bahagi ng simbahan, ang bawat miyembro ng simbahan, ay magkakaroon po ng isang output na kung saan ipapahayag ano ba dapat bigyan ng pansin, ano ba yung kailangan nating fokusan, ano ba yung kailangan nating pagnilayan, ano yung sama-sama nating pagtutulungan upang marating natin yung supposed to be ang ating terminal end, which is makasama ang Diyos. Di po ba? Journey. Kumbaga para sa sanctification natin, lahat, ang sabi nga ang term nga ginagamit, lahat, walang maiiwan. Ito yung kumbaga parang synod. Walang maiiwan. Though, hindi po lahat nakakasama sa proseso. I mean, yung grupo talaga na ini-interview, kinakausap, nagsasalita. Pero kahit po hindi tayo nakasama doon, somehow, yung ating pong mga saloobin, pwede pa din po nating i-echo sa ating mga kasamahan, o kaya po ay sa ating pananalangin,
maibabahagi po natin ano yung gusto natin. Amen. Actually, sister, ito nga yung kanina, no, yung bago tayo magsimula. Ang sabi ko, ang aking pinilay, ang tingin ko dito sa synodality, ito yung parang pagpaplano ng isang kumpanya kung saan natin gusto tayo mapunta. And to narrow down the picture, alam niyo po yung suggestion box, sister, di ba? Sa mga lugar. Ito yung panahon na parang may suggestion box sa simbahan na ipararating natin doon sa Universal Church kung ano yung ano natin. Ang medyo challenging nga lang po, sister, ito din po yung tanong kay Father Jojo. Sabi ko, Father, paano kung halimbawa meron kang gusto sabihin tapos hindi ka nakasama? Sabi ni Father, sana naman yan eh. Pwede naman yan. Meron kang, kung ikaw ay concerned na isang mananampalataya, pwede mo namang ilapit kung tapos na yung meeting ng inyong parokya, pwede mo namang ilapit sa office yan. Sabi ko, Father, meron po akong gustong sanang madinig ng simbahan. Pwede suggest mo din, no? Kahit tapos na at meron ka sa loobin, pwede mo raw iwan doon sa suggestion yung iyong sa loobin. Kaya para po sa akin talaga, this is a great opportunity para makita rin ng simbahan kung ano yung tawag ng panahon, ano yung pangangailangan ng modern Catholics or modern Christians right now, no? Kasi nakikita nga po natin, sister, Kuya Carlo, ang dami ng mga pare, ang dami ng mga evangelizers using social media. This is the new medium pagka nagpi-preach, no? At ginagamit na rin ng karamihan ng Universal Church. At hindi lang yun, it's not just limited to that. Kung meron po kayong naiisip na sa tingin ninyo, halimbawa, ako ay isang tricycle driver, paano ba ako may tanong ka, paano ba ako makakabahagi dyan sa paglalakbay na yan? No? You can ask that to your parish priest. You can ask that to the parish office o PPC siguro na siguro yun, no, Kuya Carlo? Actually po, din naman po. And if I'm not mistaken, i-check lang po natin later kung tama yung nabasa ko sa Bademicum sa preparatory document. In case ma-miss out in a parish or diocese, parang open naman daw yung General Secretariat ng Rome mismo to receive in line with listening to receive some siguro comments or suggestions sa loobin nila. Kung hindi ako nagkakamali, open yung General Secretariat. Paano gagawin yan? Hindi ko rin alam yung detalye. Basta ang point doon is talagang as wide as coverage as possible. Yun talaga ang pinagsisikapan na magawa. Walang, sabi ni Sister Pearly, walang maiiwan. Yung boses na yun ay marinig. Kasi, sabi nga, we listen to the Holy Spirit by listening to this, to the church, to these people. So, yun ang parang sinasabi dito. Opo. At saka hindi po tayo nakapokus dun sa papel lang na isusulat o kailangang isulat para madala sa diocese, madala sa CBCP, madala sa Roma. Kundi yung mismo pong proseso ay synodality na po di ba? Experience of synod na po. Yung prosesong pinagdadaanan natin, yung tayo po ngayon, nagkukwentuhan tungkol sa synodality, sa Synod of Synodality. Yung mga nakikinig po, tayo ngayon ay nakikibahagi sa Synod of Synodality. Dahil nagiging aware tayo, nakikita natin ang ating sarili na tayo isang community naglalakbay, sama-sama po tayo. Hindi man maisulat, pero ikaw, ako, sa sarili natin, yung experience natin, yung ating, kumbaga, kamulatan, na ako'y bahagi ng simbahan, ako'y nakikilakbay. Di ba? Ako'y nakikibahagi. Ngayon, paano ako nakikilakbay? Siguro isang magandang tanong po natin yon na pwedeng ibahagi po ng ating mga listeners, ng ating mga Kamari Faith. Paano po ba, kumbaga sagutin po natin yung tanong na paano ba ako nakikilakbay bilang bahagi ng simbahan? Paano ako nakikilakbay sa aking kapwa? Kumbaga bilang simbahan, ano ang aking partisipasyon? Mayroon ba? Ano po? Nakikibahagi ba ako o ako yung indifferent na bahala kayo basta ako ganito? Hindi po ba? Ayan. Bahala kayo basta ako ganito.
paano tayo nakikibahagi? Hindi man tayo nakasama sa survey, sa inipon, pero ako nakikibahagi. Ito'y isang panukala ng ating simbahan upang maging aware, maging conscious po tayo na lahat tayo, hindi lang sila. Although yung decision making, meron tayong hierarchy, di po ba? At ina-honor po natin yon. Pero ang gusto ng Santo Papa, maranasan natin na at mag-involve tayo, mag-participate tayo sa gawain na ito na sabi nga, hindi naman po ito luma. Itong Synod of Synodality is re-emphasizing lamang po ano yung una pang ipinahayag sa banal na kasulatan. As a community, we work as community. Hindi kasi pwedeng umalis tayo sa community to attain sanctification. No, we cannot. Di po ba? Yung sanctification natin ay magkakaroon lamang ng kabuluhan, ng pupuntahan kung tayo'y kikilos as one community. We participate. Kumbaga, I belong, we belong. Yun, no? I belong. Parang ano yan, parang network. Yun nga, narinig nyo Leticia Yu, Sister Eder Luis, She Chavez, Maria Mendoza, hi po, magandang gabi po. Ayan, baka may mga comment kayo, meron kayong mga sharing. Yan, i-comment nyo lang po yung tanong ni Sister na paano ba tayo makikilakbay, di ba? Kasama si Jesus. Para pala Sister, mga sundalo, no one is left behind. No, sama-sama lahat. Yan. Opo, ang may dagdag ko lang po, Kuya Pip, first and foremost, itong synodality is the project of the Holy Spirit. Hindi to project ni Pope alone. Kaya nga yung halimbawa, pwede naman sanang gumawa na lang ng questionnaire. Yung ginagawa sa graduate school, mga empirical studies, may statistical treatment to get really the consensus, may statistics sa research process. Pero hindi ito research process katulad ng ginagawa lang ng tao. Kahit hindi napakinggan, sa tingin ko, ang Espiritu Santo talaga andyan eh. Gagawa siya ng paraan, in a way, kung paano yung hindi nakasama sa proseso ng listening, sa pakikinig, ay may incorporate pa rin. Kasi hindi nga ito purely human project. This is a project of the Holy Spirit. Kaya nga, ang prayer dito, yung prayer ng Vatican II, prayer really to the Holy Spirit. Kasi siya talaga yung magtatrabaho rito eh. Kung paano niya ito bubuuhin through the human instruments. Amen. Kaya nga sabi nga ni Sister, 'di ba, hindi na to bago. Kumbaga noon pa, actually, yun nga yung gusto kong itanong, Brother Carlo, may nabasa ako sa Acts of the Apostles sa Gospel, yung Council of Jerusalem, parang familiar. Sabi ko, parang akong familiar yung process Parang ito yung gagawin naming synod na nagdasal and then nagdiscussion and then they called the Holy Spirit. Doon po kaya galing to? Malaki ang ang similarity sa Acts chapter 15 kasi unang-una yung buong simbahan nandoon. Andun yung apostles, andun yung presbyters, yung elders ng mga pari ngayon, at yung buong miyembro ng simbahan. Pagkatapos, ginawa yun sa Jerusalem. Di ba after discussion, nagsalita si Peter, the first pope. Nung nagsalita siya, wala nang comment yung iba. Kasi nga, pag nagsalita na ang Papa, nasettle na yung issue. Pagkatapos, out of respect dun sa diocesan bishop, so to say, andun si St. James, Bishop of Jerusalem. Kasi kumbaga si Peter, yung Pope, yung obispo ng lugar na yon, si St. James, nagsalita rin. Pagkatapos gumawa sila ng letter, tapos merong concurrence ng entire church. Parang andun yung synodal process. Apo, exactly. Masasalamin doon sa Acts. So matandaan kasi hinahanap ko sana kung merong synodos. Meron po Acts 15. May sin din doon kasi parang with consent of the church. Ginamit ba yung synodos o ibang Greek word na may sin din? Council lang ginamit nila. Word na ginamit. Council. Council. Okay. Council of Jerusalem. Yes. Galing, ano?
So, ibig sabihin talagang we're doing tradition. Kumbaga, hindi na bago na yun talaga yung ginagawa ever since, 'di ba, nung early Christians and nung si Pope Peter pa, si San Pedro pa ang nagli-lead sa mga Christians, 'di ba? Parehong-pareho, hindi tayo humihiwalay. Kumbaga talagang makikita yung connection natin dun sa unang mga Kristiyano. Galing ano? Ipo, talagang kumbaga hindi naman tayo nawawala talaga doon sa linya na yun. Kumbaga journey talaga, walking together as community. So kumbaga 'di ba nauulit naman yung kasaysayan pero sa iba't ibang konteksto. At makikita natin dito sa ating paglalakbay na tuwing binibigyan kumbaga yung dumarating yung punto po na binibigyan pansin, binibigyan diin yung boses ng mga mamamayan, boses ng simbahan. Parang tayo, di ba nare-reurgent yung energy natin, revitalizing yung kung ano yung meron, di po ba? At kumbaga mas nakikita natin, kumbaga kung di ba sa kasaysayan po ng simbahan, kapag mayroong mga persecution, yun yung time na stop muna. Di ba ba? Stop muna and then, i-re-evaluate natin. Saan nga ba? Pero after noon, di ba, yung sulong naman natin maganda. Di ba? Mas nagiging maganda ang takbo. Parang ganun din naman po dito synodality. Parang post muna po tayo, saglit ha. Post tayo. Tapos sama tayo sa paglalakbay. Sama-sama tayo. Collectively, magkaroon tayo ng discernment. Listening to the Holy Spirit. Di po ba? It is, kumbaga, an experience for us na ako bilang isang miyembro ng simbahan, sa pagtingin sa kung ano yung kalalagayan, ano yung damdamin, ano po ba yung narating na natin. Kapag tinignan natin ito ng merong kababaang loob, bukas na isip, kumbaga, nagkakaroon ng mas na mape-perfect natin, yung charity na nais ng Diyos na magkaroon sa atin towards sanctification. Again, di po ba? Napakaganda po nitong synodality na sana lahat ay magkaroon ng awareness at yung desire, di po ba, yung desire na maging kabahagi sa aking parokya, like for example sa ating parokya, makikibahagi ako sa paglalakbay ng aking parokya, ng aking mga kaparokya, makikibahagi ako sa aking pamayanan. Kasi di po ba ang nangyayari ngayon parang ako lang, yung individualism. Di ba parang okay, bahala kayo dyan, basta ako. Yung ano yung makakabuti sa akin, like for example this coming election, ano lang ba yung makakabuti, ano lang ba yung magbibigay pabor sa akin? Hindi dapat ang titignan natin sa lahat, di po ba? Yung Synod of Synodality po ay nagpapakita sa atin, naggagabay sa atin na tayo ay lumakad kasama ni Jesus sa iisang daan, di po ba? Kaya nga po ang text na ginamit ay yung Road to Emmaus, pakikilakbay kay Jesus sa iisang daan, saan patungo iyon. Kuya Pip. Ako naman yung in reference pa rin doon sa Acts chapter 15, no? Sabi kasi Brother Alan doon sa Acts chapter 15, verse 36, sabi and some days after Paul said unto Barnabas, let us go again. Okay? Let us go again and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord and see how they do. So, parang katulad din itong synodality, sabi nga ni Sister at ni Kuya Carlo, this is just going back to that same experience na ginagawa natin at titingnan natin yung kung meron nga tayong naiiwan, katulad nung sinabi doon sa Acts 15:36, lahat bisitahin yung ating mga brethren, yung ating mga brothers and sisters in every city kung saan tayo nangangaral ng salita ng Diyos para makita kung ano na yung lagay nila. Yun din po yung gustong mangyari nitong, not gustong mangyari, kundi yung nangyayari sa atin ngayon na synodality. So, ayan. Yan, oo nga. So,
maganda. Nako, nakaganda-ganda ng topic na. Shout out muna tayo. Meron ba mga nag-comment na dyan, Kuya Pip? Si Ate Victoria Rapul, nanonood and watching from I think from outside the Philippines nga si Ate Victoria. Ate Victoria, baka meron ka ma-share regarding Synod of Synodality. How do you journey with the church? Share ka mo dyan. Si Leticia Suarez Yu, si ano pa nga nito? She Sampanat Chavez, ayan, nanonood kasama natin. At shout out din kay Sister Maribet na kasama natin dito sa sa Sister Assumpta de Pedro, Ani Pingol Buray, at si Ate Jel Catalbas. Ate Jel, baka naman gusto mong i-share kung ano yung sama mo dito sa journeying natin as a church. Ano yung ginagawa mo? Yun. And nako, mag-comment na po kayo at pasalamatan din natin ang ating mga social media partners. Naka-live din po tayo sa iba't ibang FB pages ng mga parishes dito sa Diocese of Malolos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yun nga, Brother Carlo, Sister Pearly. So ito nga, ginagawa na natin yung synod. Nung nagtatanong nga yung mga lay ministers dito sa shrine niya, sabi, ano ba yung synod na yan? Di in-explain naman natin. May nagtanong nga sa akin, sabi sa akin, di pagkatapos yan, ano mangyayari? Pero sa English, kasi Amerikano yun, tinagalog ko na lang. So, napaisip ako, what's next? So, Sister Pearly or Brother Carlo, so after ditong discernment process, ano na yung mangyayari? Ano yung susunod? What we are expecting ba? Ano ba yung ina-expect natin? Katulad ng binanggit natin kanina, 3 years po ito yung paggawa ng papers. Ano po? So, mula sa laylayan, mula doon sa hindi natin naririnig, ngayon maririnig natin, iipunin lahat ng iyan, proseso, hanggang sa makarating sa Santo Papa. At ito po, mula po dito sa mga ipapasa na to ng mga iba't ibang dioceses, ito po yung magiging instrumento upang makabuo po ng isang panukala o anumang letter po ang ating Santo Papa, kung saan bibigyang pansin ano yung mga bagay na dapat nating pagsumikapan, ano yung mga bagay na, kumbaga, yung sa mga negatibo, ano yung dapat nating itama. Sa mga mahihina, ano yung dapat nating i-strengthen. At doon po sa mga magagandang nangyayari, paano natin po ito mas pagagandahin. So, mula po dito, back to us, kumbaga, yung magiging final na mga ipapasa sa Santo Papa, ito naman ang mag-guide sa atin paano po tayo magpapatuloy sa ating paglalakbay sa isang direksyon, sama-sama bilang isang simbahan. I think ang parang pinaka-challenge po dito sa atin is bilang mga katikista, ano ba yung pwede kong gawain? Ano ba yung role ng catechesis sa Synod of Synodality na ito? Hindi lang po ngayon, although ngayon lang parang formally pinapangalanan natin, pero ito po ay matagal nang nangyayari. Hindi lang po na-i-strengthen, hindi lang nabibigyan ng pansin, pero matagal na naman din pong nagaganap na, hindi lang nabibigyan ng pangalan at hindi lang nagiging nagiging isang maayos na proseso. Ano ba yung term hindi maayos? Ano ba yung magandang term na doon? Hindi naman maayos, kundi mas pinaigi. At yung mga susunod pa, hindi yung after po ng Synod of Synodality, after ng 2023, tapos na, huwag na natin pag-usapan yan. Iba namang year ngayon, di po ba? Hindi po pagpapatuloy yan. So bilang katikista, ano yung challenge sa atin? Paano ako makikilakbay? Ako ba'y isang katitisuran? Ako ba'y magiging inspirasyon? Ako ba ay magiging tuntungan para ang iba naman po ay umangat?
ang iba naman din ay ma-involve. Kasi parang kung minsan, sabi ko nga po sa katikisa, ang hamon ko ay ganito. Hindi lamang po yung pagtuturo natin ang ating pagbutihan, kundi yung ating buhay, spiritual, kung saan ay tayo'y lalago, yung ating pong pagiging katikisa must be bunga lamang ng ating pananalangin. So, kung ito'y bunga ng ating pananalangin, nagkakaroon tayo ng mabuting ugnayan sa ating kapwa. Sana makapagpapasok tayo sa simbahan. Hindi yung tayo pa rin po ang makapagpapalabas sa kanila. Layunin po kasi ng sinod na to ay itong prosesong pinagdadaanan natin ay maging way of life na natin. Di po ba? Maging way of life natin. So bilang katekista, paano? Po? Amen. Okay. Sa akin naman po, yes, Kuya Alan, Carlo. una, sa tanong mo na anong mangyayari? Siguro ang simpleng sagot ko I don't want to preempt the decision of the Holy Spirit. I don't think pati si Pope alam niya talaga eksaktong mangyayari. Meron ngang isang nagtanong sa akin na kakilala. Kasi siya gusto niya talaga ng diborsyo na. Bakit? Sawang-sawa na daw siya, talagang kailangan ng diborsyo. Sabi niya, pag ako ba'y nagsalita, ano mangyayari? Magdi-decide na ba ang Santo Papa in favor of divorce? Kung hindi lang naman ba't pa ako magsasalita? Yun ang nasa loob ko So, those are difficult questions. Sa akin na lang, ang akin na lang doon, sabi ko, unang-una, sasamahan ka sa iyong paglalakbay. Pangalawa, alam naman natin na ang tao ay nilikha ayon sa image of God. Hindi baliktad. Hindi ang Diyos ang nilikha sa imahe ng tao. So, in short, may mga bagay, kaya nga paglalakbay Ano bang ibig sabihin ng paglalakbay? Hindi lahat ng bagay sa paglalakbay mo ay andyan na kaagad. Kaganapan na. Halimbawa, pag naglalakbay ka, iniisip mo bang nakahiga ka rin sa kutsun? O naka-aircon ka? Siyempre hindi. Sa paglalakbay mo, kung anong available dyan, mineral water at hindi Coke, dahil naglalakbay ka, yun muna, mineral water. Yung Coke, pag nakarating ka na doon sa iyong paroroon. Having said that, doon sa communion, which is one of the themes ng synod, ang simbahan ay nagmula sa Holy Trinity at papunta rin sa Holy Trinity. Kung saan siya nagmula, doon siya patungo. So we are in between time sa ating paglalakbay. May pagitan yung ating paglalakbay. So wala pa rito sa paglalakbay na ito ang kaganapan ng kaligayahang hinahanap natin. Kaya sa tingin ko, sasamahan, but we should understand na temporary lang yung paglalakbay. Wala pa tayo doon sa kaganapan ng kaharian ng langit. Pag nandun na tayo sa kaganapan, sabi nga sa 1 Corinthians, when Christ is all in all, doon na natin hanapin yung gusto natin. Dahil doon na natin yun makakamtan. But while journeying together, kailangan ang paradigm natin doon sa temporary lang yung paglalakbay natin. We are in between time. So, yun lang. Kaya sabi ko, I don't want to preempt the Holy Spirit. So, siya ang kikilos talaga dito sa project niyang ito. Amen. I agree with Kuya Carlo kasi ganito, halimbawa, example, mag-outing tayo. No? Diba mag-outing tayo, mga kabatang Sa tayo punta? Ha? Sa tayo punta? Outing tayo, di ba? Punta tayo Bicol. Yun. Kapsur. Ano ba nakikita natin sa Bicol? Mount Mayon. No? Pero kung tayo ay nakatutok lang doon, ay Mount Mayon. Kung tayo nakatutok lang doon sa resulta ng ating journey at hindi natin na-appreciate yung 12 oras or 10 hours ng biyahe, ay nami-miss out natin yung maraming magagandang tanawin, nami-miss out natin yung Kaya i-enjoy natin tong journey na to. Minsan, hindi ko po sinasabing yung endpoint ng ating journey ay hindi mahalaga. Mahalaga din po yung journey natin together kasi Kuya Carlo, nandoon yung makikita mo yung kapatid mo, yung kasama mo sa journey, makikita mo yung matutulungan mo sa kanyang pagbibiyahe, matutulungan ka rin niya sa iyong biyahe. At katulad ni Mother Cecil na nag-comment, ang comment niya, after synod, we are expecting a unified thoughts and actions para sa kapakanan ng
lahat ng tao regardless of status, color, race, and religion. Yan. Yun. Yan. Correct po yun, Kuya. Tsaka kasi po, siguro hindi naman tayo mag-expect na yung magiging decision na, kakastiguhin na yung ganitong pare, ipagbabawal na yung ganito. Hindi, kasi meron na talaga tayong, nandiyan ang 10 Commandments, hindi mo pwedeng baguhin yan. Na ibig sabihin ba, sa 50 obispo na mag-a-attend doon, 30 ang nagsabing kailangan ng divorce, 20 hindi. Dapat ba pagdesisyonan? Hindi. Meron tayong absolute truth. Nanduroon na yun, hindi yung pwedeng pagdesisyonan. Kundi, nanduroon lang, kumbaga, ito'y nagaganap upang mabigyan pansin talaga, yung paano tayo naglalakbay ngayon, yung the process itself, at saka po yung bang, sa kabila ng pagkakaiba-iba natin, we can be together. We can walk as one, sa kabila ng, di ba yung sikat na kwento na yun sa mga special na bata, na nagkaroon ng race, nag-end po ito na sama-sama sila. Yes. Di ba? Lahat sila ay winner kasi ang turo ni teacher, walang iwanan. So, yung race nila, hindi sila, kumbaga sa finish line, hindi nila inasam na makarating sila sa finish line alone para tanghaling winner. Kundi, nag-intayan sila, nag-akayan sila, nagtulungan sila para makarating sabay-sabay sa finish line. Kasi yun ang sabi ni teacher. Parang ganun din. Ano ba yung sabi ni Jesus? Di po ba? Ano ba yung, kumbaga, ang sinod na to is letting others know yung ano yung gusto ni Jesus sa atin. Baka nakakalimutan na. Di ba ba? Pagpapaalala sa bawat isa. So, ang ganda-ganda po ng proseso na kinakailangan nating unawain at i-involve ang sarili natin. Hindi na kailangan i-invite tayo ng iba, kundi ako mismo sa sarili ko, paano ako kikilos kasama ng simbahan bilang miyembro ng simbahan. At saka sister, baka after ng realization niya, andoon na pala yung kasama niya, milya-milya na yung layo, ako lang pala naiwan kasi hindi na ako nagsisimba, hindi na ako sumasama sa parokya, and layo na pala ng natakbo ng aming mga kasama sa parokya. Ako pala yung malayo, no? Eto nga sister, ang ganda ng comment ni Ate Judith, oh. Mula daw po nang siya nag-umpisa sa paglilingkod, hindi na siya tumigil sa pakikibahagi sa gawain ng aming simbahan. Nagbibigay ng inspirasyon sa seminar. Palagi ko po sinasabi na anuman ang dumating sa buhay, palagi nating alalahanin si Kristo, ang aming mga dala-dala, at kahit wala sa simbahan, yun pa rin ang makita sa amin, si Kristo po mismo. Amen. Totoo yan, Ate Judith. Amen. Thank you po, Sir Judith Mendoza. Tandaan din po natin sa ating buhay bilang kamanggagawa ng simbahan, tayo ay kabahagi ng kabuuan. Hindi tayo ang kabuuan. Kabahagi tayo ng kabuuan. Makibahagi tayo. Meron tayong gampanin. Sabi nga, hindi mabubuo ang piso kung walang 25. So, kailangan yung 5, kailangan yung isang kusing para mabuo yung piso. Hindi ikaw ang piso. Tandaan din po natin. Hindi porke ito yung sinabi mo, ito yung masusunod. Hindi porke maganda yung sinabi mo, yun lang ang maganda. May maganda din sila. Kumbaga, listening nga, napakahalaga ng word na listening sa pakikibahagi natin dito sa paglalakbay. Listening, sabi ni Kuya Carlo, napakahalaga ng role ng Holy Spirit. Hindi ito project ng Santo Papa, hindi ito project ng bawat diocese, project to ng Holy Spirit. Kalabit sa atin. Uy, teka muna ha, magre-evaluate tayo para makita natin, nasa tama ba ako decision? Nasa tama ba akong paglalakbay? Napaka-timely, sister, no? This is a timely reminder para sa ating lahat, no? Maaring ikaw ay akala mo naglalakbay kasabay, yun nga, baka may milya-milya na yung layo mo, o baka naman ikaw ay nalilihis na ng paglalakbay. This is a very good sign.
And for you to bring along others na sa tingin mo ay hindi nakakasama, hindi ka, punta muna tayo simbahan, tayo maglakbay yung sama-sama. Eh, si Tito Alan, maganda yan. Malapit na experience ni Tito Alan, March. Kailan ba experience mo niya, Tito Alan? March 12. Eh yun nga, parang ano yan, two-way yan eh. Sabi mo nga, di ba, parang akala mo na malayo na pala sila. Yung doon sa malayo naman, hihinto. Bakit? Kasi tinitingnan, uy, asa na pala yung si Ganire? Di ba? Para lahat kumbaga nagtitinginan sa bawat isa. Parang ano yun parang tama yung sabi ni sister no, yung Emmaus experience. Parang ganun 'di ba? Parang naglakbay sila tapos nagkwentuhan, ang saya-saya ng kwentuhan. Tapos later na realize sila si Jesus pala yung kasama nila, 'di ba? Parang na-reflect ko na ganun din yung sinod na mag-usap tayo, kumbaga magsama-sama tayo, pagsama-samahan natin ito at sa pagitan nito sa pamamagitan ng pagsama-sama natin nandoon si Kristo sa gitna natin na at nandoon yung Espiritu Santo na ginagabayan tayo, na sinasamahan tayo dun sa journey, di ba? Amen. So kinakailangan pumakita din natin yung movements natin sa ating journey. Parang spiral, di po ba? Spiral, bumabalik po. Pero pagbalik po, mas laking circle, di po ba? Mas nagmumove. Kahit na nagbabak, nagmumove pa din po siya forward. So kinakailangan maganon yung ating movement ng ating spiritual life. Yung ating buhay spiritual, napapalpak, sino bang hindi napapalpak? Kaya nga in-establish ni Jesus ang Sacrament of Reconciliation para maka U-turn. Di po ba makabalik? So ito, yung journey natin, ano po, Amen. Napakahalaga po na nagre-re-evaluate tayo. Kumbaga sa pagkagabi, nagkakaroon tayo ng examination. Ano po, kumusta ba yung maghapon ko? Ano ba sino ba mga nasaktan ko? Sino ba yung mga naging biktima ng mga matatalim kong bibig? Hindi po ba? Sino ba yung mga nagawan ko ng mabuti? Tama ba yung aking naging desisyon? Di ba? Parang ganon. Gabi-gabi, iniisip natin yon sa pagtulog natin, paghiga natin. Nakagawa ba ako ng mabuti? Di ba? Wala nga akong ginawang masama. Wala din akong ginawang mabuti. So, ganon din. Parang ganon po yung synod. Ano po, na maging way of life natin yung pagbabahagi, kumbaga pakikibahagi. Kasi mula po dito sa ating pakikiisa, yung ating participation, di po ba, bilang isang community, dito din po mag-uugat yung ating pagdimisyon. Ano po, mula sa ating buhay bilang kabahagi, bilang iisang community na nakikibahagi, uusbong ang isang misyon. Sabi nga kanina, yung evangelisasyon. Dito magmumula yung mula sa ating karanasan, hindi kumbaga hindi natin mapipigil. Kumbaga in the fullness of our di ba, kung ano yung laman ng ating isip, kung ano ang laman ng ating dibdib, iyon yung ating bukang bibig. Ito yung ating sasabihin. So kaya kung ang laman ng ating puso, ng ating isip ay tungkol sa Panginoon, pagmamahal sa aking kapwa, na gusto ko sama-sama tayo makakarating doon sa paroroonan natin. Ano ang gagawain ko para sama-sama? Hindi yung ako lang, hindi yung sila lang. Di po ba? Naalala ko tuloy, sister, yung kwento nung minsang nagbiyahe kami ng mga pinsang ko. Biyahe kami. Bata pa kami ng sister, no? Punta kami Baguio. Tapos sa isang pit stop, isang stopover, Tito Alan, di bababa ka, magsi-CR, magmimeriendang konti. Nung panahon na may matagal pa bumiyahe papuntang Baguio. Bata pa ako na, elementary. 3 kami magpipinsan. Akala mo, sister, pagbalik ko dun sa stopover pagsakay ko sa bus, sabi ko, teka lang, parang iba na yung katabi ko Hindi na yata ito yung bus sa nasakyan ko dati, kanina.
Kaya mahalaga, sister, yung alam mo kung sino yung kasama mo sa biyahe, kaya wag niyong iiwan. Kaya wag ka ring magpapaiwan. Baka matulad kayo sa akin. Buti hindi ako nawala. Sabi ko, teka, hindi ito yung basta sinasakyan ko. Baka maging Relate ganun much. tayo. Relate Oo, much. Nangyari yan sa akin, kuya. From Baguio. Nagbiyahe. Stopover. Oh. Same park kung saan kami nagpark. Yun ang binalikan ko. Same color ng bus. Same number. Panikot 3 beses akong bumalik. Hindi ito yun eh. Baba ako. Dito kami nagpark. Ganito yung kulay. Ito yung number ng bus. Balik ako. Hindi na naman. Ibang company ng bus. Sir, yun nga yung ito nga yung picture ng synod na iniimbita sa atin at tayo yung makibahagi. Kasi sister, marami pa rin po ang kakilala katulad nung nabanggit ni Kuya Carlo at ni Alan kanina. Ano pa magiging papel ko dyan? Ano ba magagawa ko dyan? Meron ka pong magagawa. Huwag po kayong matulad sa amin ni sister sa experience sa biyaheng ganun. Teka lang, mali yung bus. Baka hindi ka makarating sa pupuntahan. Kaya makibahagi po tayo. Yan yung invite ng Synod on Synodality, Tito Alan. Naalala ko po yung quotation ni Saint Augustine. I do not wish to be saved without you. Uy. Yun. Ganda, no? Parang... Diba? I do not wish to be saved without you. Ang ganda ng t-shirt mo yung sinabi ni sister, ha? Oo nga. Plug mo nga yun. Sorry, pina-plug lang po yung t-shirt ni Tito Alan. Batang Martin, merchandise po yan. Mag-comment lang po kayo pag magka-order. Yeah. Apo. Naku, alam mo bang mga katikista ngayon busy sa mga oras na to. Nandun po sila sa isang rally. Ay, mga team replay yan. Sa isang gathering. Ayan. Apo. May team replay naman eh. So, ayan Elizabeth Centeno is watching. Hello po, magandang gabi. Sabi ni Annie Buray. Amen. Ayan, amen daw. Actually, Alan, gusto ko lang din batiin si Jason Salcedo Esteban, Jason Salire, John Garcia, si Jonel Manalaysay, Marilu Canlas. Nako, maraming salamat kay Ate Melanie Espiritu, kay Ate Gina Payongayong. Maraming salamat. Thank you sa pagsama nyo. Mag-share naman kayo ng inyong, sabi nga ni sister kanina, how do you journey with the church? I-share nyo lang po sa comment section natin yan. Actually, ang ganda nga thank nito you to Ate Gina. Ate Gina, thank you very much po siya po yung sponsor namin sa aming mga token kanina. Ayun. Nako, hello po, magandang gabi. At yun nga yung sinasabi natin, ito, kagaya nito, yung Marifate na ating ginagawa, yung ating talakayan, hindi lang sa natututo kami ni Pip sa mga insight ni Brother Carlo at ni Sister Pearly, kundi pati rin yung mga sumusubaybay sa atin dito sa Batang Minor TV nagkakaroon ng idea, di ba? At yun nga yung ginagawa natin kailangan interactive din. Ayan si Emma Torrejos watching from OLGP Deca sa Deca Homes to, Our Lady of Guadalupe Deca Homes. Ayan, di ba? So, yun yung sinasabi ni sister na minsan natawa ko nung sinabi ni sister yung bus iba na palang kumpanya. Kaya minsan, di ba, may mga kapatid tayo dahil nga sa halimbawa kagaya nito yung mga kaya nga po may katikista para po maintindihan ng tao yung ano ba yung itinuturo ng simbahan, maibigay, sabi nga ni Brother Carlo, di ba, mag-reach out hanggang dun sa laylayan. At bilang isang katikista yun nga yung isang task na natin na kumbaga mapaintindi sa laylayan yung tinuturo ng simbahan, at hindi lang pinapaintindi kundi ipinakikita sa pamamagitan, sabi nga ni sister, sa pamamagitan ng sarili mong kumbaga yung sa sarili mo pinakikita mo rin sa pamamagitan ng paggawa rin ng mabuti, kasi mahirap naman din na totoo yung sabi ni sister, nagtuturo tayo pero hindi naman yun yung nakikita sa atin pagka hindi naman tayo nagtuturo, di ba? So yun. May tanong lang ako kay Kuya Pip. Kay Kuya Pip. Sabi mo kanina yung analogy na pagsakay mo sa bus, hindi mo pala kapwa mananakay So iba palang bus yung nasakayan mo Baka hindi katolikong bus.
Anyway, para makilala mo yung kapwa mo mananakay, ano ba ang ID na dapat mong tingnan eh? Ito yung kasama ko sa paglalakbay. Isa lang naman ang ID, yung faith and baptism. So pag yun, kapwa mo mananakay yun. Kaya lang, kahit iisa yung inyong pananampalataya, iba't iba naman yung expression tsaka yung lived experience. Pareho nga ang pananampalataya, pero iba yung experience nyo. Exactly, kaya pumapasok yung walking together. Baka doon sa iba't iba experience natin, meron tayong matutunan. Meron nga akong naalala ang theological category. Alam kong nadaanan nyo siguro ito sa seminaryo. Natatandaan mo yung category ng dalawang simbahan eh. The teaching church, ecclesia docens ba ang tawag? And yung pangalawa, the learning church, ecclesia descens. Yung mga laiko nasa learning church. Yung mga obispo, pare, diakono, kasama siguro sila sister, teaching church. Pero dito sa synodality, hindi na i-emphasize yun eh. Kasi pati yung Santo Papa, obispo, kaparian, parang sumasa-ilalim doon sa learning church na lahat ay natututo sa experience ng bawat isa. Kaya talagang ulit-ulitin natin yung imbitasyon na makilahok para yung experience mo baka makatulong doon sa isang taong depressed na. Yes. Tapos i-share mo yung experience na yun, nabuhay yung kanyang pananampalataya. Yes. At totoo yan, Kuya Carlo. Kasi meron mga pagkakataon, halimbawa, pinagdaan. Let's get to the example of the person lumapit sa iyo regarding doon sa divorce, no? Maaring hindi nung lumapit sa iyo ay hindi mo pa na-experience yung magkaroon ng problema sa buhay pag-aasawa to result into a divorce na ine-expect niya, pero there would be a similarity na pwede mong maibahagi, no, doon sa lumapit sa iyo para maibsan yung kanyang nararamdaman at in the long run, who knows, baka masave pa yung kanilang buhay pag-aasawa. Kaya importante yung nagkukwentuhan. Minsan yung mga marites may maganda rin eh. Nakakapulot din yung mga marites. Kaya hindi tayo marites marifate. Marifate, yun. Actually nga, tama yung sinabi ni Brother Carlo. No? Idagdagan ko lang yung analogy ni Kuya Pip, di ba? Sa bus, halimbawa, ikay naupo sa unahan, iba yung vista mo sa labas eh. Halimbawa, naupo ka dito sa may tabi ng bintana, makikita mo yung paano yung mga nasa gitna, yung nasa likod, iba rin yung view. So yun yung sinasabi ni Brother Carlo na na lahat tayo may unique tayong experience, may unique tayong pananaw, di ba? Pananaw. And kaya nga natin pinagsasama-sama para yung pananaw ni Sister Pearly, pananaw ni Brother Carlo, pananaw ni Kuya Pip, pananaw ko, pinagsasama-sama natin para magkaroon tayo ng learning together. Natututo tayo. Parang Johari's window yan kasi may mga bagay, di ba? Johari's window. May mga bagay na alam nating lahat. May mga bagay na alam lang ni Brother Carlo pero hindi ko alam. Yeah, yun. Parang ganun. Parang ganito yung frame natin sa yung frame natin, Johari's window, di ba? Yan. Parang collection parang may dagdag ko lang doon sa sharing of faith. Not necessarily limited to words. Yes. Kasi pagka na-involve ka sa tao, kasabay mo mag-journey, maski hindi ka nagsasalita. Kasi may mga taong, ewan ko, siguro kayo naka-experience na rin ng gano'n, na hindi ka naman nagsasalita, pero nakikita sa kilos mo. Tapos nakita sa kilos mo na, bakit ikaw, ang cool-cool mo, parang ganyan din. Galit na galit sa yung tao, pero sinasagot mo pa rin ng maayos. Pero hindi mo naman siya tinuturuan ng what is virtue of patience in words. Pero naipakita mo kung paano mo hinahandle yung isang taong dapat sana'y sinuntok mo na nung pinagsabihan ka, pero cool na cool ka. May mga ganun eh. Bakit ganun ka? Bakit cool na cool ka? Witnessing. More on witnessing than preaching. Di ba sabi ni Pope Paul VI, modern man listens more intently to witnesses than teachers. And if he ever listens to teacher, because that teacher is a witness. So, yun ang power ng being together, na maski hindi ka mo kailangan talagang magaling magsalita, pero nakikita sa iyo sa witnessing, ay nahahawa mo na rin siya in a way.
Ay, at saka Kuya Carlo, madagdag ko lang din. Sabi ni Sister kanina, recollection. Tapos nabanggit mo yung listening, no? Mas maaring narinig nyo na rin ito, mga Kabatang Minor TV, mga Kamare Faith, no? Iba kasi yung listening tsaka hearing. Yung hearing, pumasok sa tenga, nadinig nyo lang. Yung listening kasi is hearing with the heart. Kaya daw po yung puso at tenga, pag pinagdikit mo, mukhang puso yan. Kasi you're listening with the heart. You have to understand. You have to empathize doon sa kasama mong nagjo-journey. Kaya importante yung pinakikinggan natin yung sinasabi nung hindi pinakinggan, inuunawa yung sinasabi ng ating mga ka-journey, mga Kamare Faith natin. Amen. At kaya nga, pakinggan natin itong sinabi ni Sister Victoria Capuli Reyes. Sabi niya, good evening po sa lahat. Ngayon ko po naintindihan ng Synod. Salamat po sa inyo, Mari Faith. Bilang member ng simbahan, nakikiisa pa din po ako kahit malayo na ako ay gusto ko pa ding malaman kung ano ang nagaganap sa samahan namin sa Paska ng Malolos at sa Bible study namin. Everyday nanonood ako ng online mass through Batang Minor TV. Nalulungkot po ako at di ako vote. Pero nag-spread pa po ako kung sino dapat iboto. Pero talagang iba ang pananaw ng ibang tao. Yun. Don't worry, Sister Victoria. Tuloy mo lang yon yung pag-share mo niyan, yung ginagawa mo, it's part of you being part of the synod of synodality. Yes. Sister. Okay po. Naalala ko po yung yung sinabi ng professor namin, when we go to mission, 'di ba sabi natin kanina, kapag tayo punong-puno ng Jesus, punong-puno ng pag-ibig, hindi tayo mapapakali hangga't di natin ito na ipapadama sa ibang tao. Hindi tayo mapapakali hangga't hindi natin ito na ibabahagi. Di po ba? Kaya nga kung makikinig, magre-reflect, talagang magiging Mari Faith tayo. Ano po? Kaya kailangan talaga natin na sa mission daw po, parang potluck po ang mangyayari. I-lay down mo yung dala mo, pero hindi mo di-disregard yung dala din nila. At kung ano yung mga dinala ninyo, pagsasama-samahin ito at doon, kasi lahat naman ito ang intention naman ng mga pagkain na ito, inorish tayo. At habang ninonorish po ng ating katawan ng food na ito, nabibuild din po yung camaraderie po natin as one na nagkukwentuhan. So ganun sa mission, more than, sabi nga po ni Father Arevalo, is more than the doctrine of yung doctrine, moral, and worship. Ito po ay, ang evangelization po is letting others experience Jesus Christ through us. Magkaroon po ng encounter. Kapag na-encounter tayo, na-encounter niya si Jesus. Ganon din po tayo. Na makita natin si Jesus, ma-encounter natin si Jesus sa ating kapwa. Baka puro yung sinabi lang ni Marites, ni mga santambak na Maribet, ni Marisa. Baka yun lang ating binibigyan ng pansin eh. Kailangan Mari Faith. Di po ba? Yeah. Para maganda at haya-hayang buhay, sabi nga. Totoo yan, sister. No? Mas maganda po yung ganong nakikibahagi talaga. At saka, ang lungkot naman nun, kami nasa Quezon na. Ikaw, nasa bahay nyo pa, hindi ka pa nakasama sa field trip. Kaya, join ka na. Makiisa ka na sa simbahan. May tanong po ako kay Sister Pearly. Right po. Bakit mas matamis ang salita ni bakit mas matamis ang salita ni Marites kaysa salita ng katekista? Kasi maganda yung quoting. Pag binibulungan ni Marites, talagang lumalaki pa yung tenga eh. Pero pag tungkol sa pananampalataya, ay inaantok eh. Bakit kaya may appeal si Marites? Kasi mas maganda yung daan, mas ma-appealing. Mas na-excite, kasi pag kay Mari Faith, kasi pag nakinig tayo sa Mari Faith, kapag tayo nakibahagi sa Mari Faith, sincerely na makiki-involve mo sa sarili mo, hindi mo ma-stop ang sarili mo, hindi mo mapipigilang mag-mission. And yung iba, ayaw nun. Iwas tayo, di po ba? Yung iba naman, di ba ang temptation, hindi naman magpapakita as pangit.
Diba ang temptation, papakita siya as shiny as ang apple. Di ba hindi naman apple talaga yung nasa Biblia. Pero bakit ginagawa natin simbolo ang apple? Kasi nakaka-tempt siya. Red, siya, kumbaga parang napaka-crunchy, delicious. Ganun ang temptation eh. Ganun yung marites eh. Di ba? Seemingly. Pero kapag nahook ka na, ay hindi pala masarap, di po ba? Hindi pala maganda, hindi pala maayos pag nahook ka na. Ganun yung tao po. Kuminsan, kapag ka po tayo ay spiritually humihina, pumapaling po tayo doon sa ano lang ba yung sinasabi ng outside ng mundo ng dapat nanduroon tayo ng Kristyanismo. Diba? Doon tayo sa mas nakakaakit. Doon tayo sa mas magbibigay sa atin ng comfort. Parang, sino ba sasabihin natin na gugustuhin ang cross? Di po ba? Ayaw natin ang cross, mabigat yon. Pero tandaan natin, kapag may cross, may Jesus. Hindi, kasi At kapag sinundan natin si Jesus, hindi mawawala yung cross. Hindi, tsaka Kuya Carlo, nabanggit ni Sister kanina, kaya matamis din yung salita ng Marites. Yung ikinukwento niya, krus ng ibang tao yun eh. Yung krus niya, ayaw niya ikwento. Kaya mas matamis yun. Dahil ayaw niya ng krus eh. Yung krus ng ibang tao, yun ay kinukwento niya. Nako, gospel bukas, ganun din ang tema. Nako, makinig kayo sa mga magsimba. At maganda ang mga homily ng ng mga pari bukas. Saka Kuya Alan, very timely tong tong ating usapan. Ito rin ay isang pwedeng maging paghahanda ng ating mga sariling kalooban ngayong panahon ng Kwaresma na pinagdadaanan natin. We have to look back into our lives. Sabi ko nga doon sa isang bulay buhay, yung brokenness natin, yun yung pagsentrohan natin ng reflection. And yung ating brokenness, pag dinala mo sa Synod of Synodality, malalaman mo hindi lang pala ikaw yung broken. Marami ding makakasama kang broken. So, pag nagsama-sama yung mga broken na yon, mabubuo rin yun. Makukumpleto din yun. Kaya mag-Marifaith na. Naku, wag na makinig sa Marites. Na Marites. Mag-team replay kayo ng Marifaith. Yan. Dito Okay, Sister sa Marifaith, bubulong ko na lang. Dito sa Marifaith, mas maraming latest dito. Maraming latest. Oo, nako. Chichikahin namin kayo ng mga latest sa mga turo ng simbahan. Yan. Yes Saka po. Kuya Alan, Sister, Kuya Carlo, tuwing 12:00 ng tanghali, may nagkukwento ng buhay niya. Oh, dito ka naman tuwing 12:00 ng tanghali, di ba? Oh. Opo. May latest dito. Opo. So, yun lang pong bulay buhay. Pag papakinggan natin araw-araw, makikita natin na ganun kumikilos ang Diyos. Hindi po ba? Ganun kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Makikita natin na every experience indeed is God's experience. Amen. Opo. Nako, Kuya Pip, may mga shout-out po ba tayo? At medyo mukhang napapaganda yung ating kwentuhan na naman at tayo nag-extend. Gusto ko lang mag-shoutout kay Seferina Soriano, kay Victor Pitero, kay Alfredo Cormiles, kay Ate Marilu Canlas na nanonood. At bukas po, sama-sama po nating ipagdasal yung ating mga kapatid na madre sa Dominican Sisters of St. Joseph as they open their mother house, Meron silang bagong tayong mother house dito sa Norsagaray. Makikita ko din si Bishop Dennis bukas, Bishop Dennis. Hindi po Bishop Dennis. Makikita ko siya dito sa Novitiate. Shout out sa mga madre dyan. Bukas kita-kita po tayo. Yan. Brother Carlo. Opo. Ano ba ang May babati ka, message or sa mga kapatid dating katikista, siyempre hindi natin nakakalimutan 'yan, Paska. At doon sa sa patuloy pa ring panawagan namin na sana ay
lalong madagdagan pa ang ating mga katikista na talagang kasi sa Pascater life begins at 70 pero talagang hindi na umuobra kailangan na natin na maski man lang 50. So panawagan po uli sa mga nakakarinig sa Synod of Synodality sa ating sabay-sabay na paglalakbay. Doon sa logo parang walang katikista akong nakikita doon So sana ay 15 ba yung figures doon, silhouette? Hindi ko matandaan. Nang nauuna bata tapos nahuli yung bishop. Sana yung mga madadagdag na silhouette ay mga katikista. Ay, amen. So, yun. Amen. Yun lang ang tanging panalangin ko as I join Marie Faith. Kasi ang mga katikista are faith educators. O, kasama talaga sila doon sa isang mahalagang gampanin sa paglalakbay. Amen. Nako, Kuya Carla, nabanggit mo yan, Kuya Alan. Shout out Yes. sa mga katikista kanina na meet ko sa Pandi, sa parokya ni Father Joselin San Jose. Ang galing nila. Sister, bumilib ako, no? Kahit na nabanggit ni Kuya Carlo yung mga edad, no? Yung mga senior and more than senior. Talagang more than senior yung mga na-meet ko kanina, pero yung energy nila sa pagpapaliwanag kung ano ang sakramento ng kumpil, nako, napakalaking bagay po talaga ng mga katikista. Kaya kung ikaw, baka wala kang magawa, jumoin ka kila sister at magkatikista. actually, Brother Carlo, Brother Pip, Sister, kung naiisip nung nakikinig sa atin ngayon, ikaw, naiisip mo na, nako, hindi ko kaya ikaw magturo. Sa mga kalidad ba naman itong mga co-host namin na magtutulong sa atin mag-form ng mga katikista hindi ka ba gagaling? Di ba? Kuya Alan, sabi din ni Jesus kay Jonah, huwag kang mag-alala. Ilalagay ko sa iyong mga labi ang mga dapat mong sabihin. Yun. Amen. Oh. At yun yung kaya po meron din po sa katikista, may formation, may tuturuan tayo dahil ang objective nun ay yung turo ng simbahan ay ibibigay natin hanggang sa laylayan yung maiintindihan ng mga masa. Yun. So hindi naman dito Inglisan, hindi naman dito pagalingan ng salita. Dito pagalingan ng kumbaga ng pag-i-explain into yung simple words lang. Ayun. Kaya Kuya Alan, puso. Kailangan dyan may puso. Talagang dedikasyon. Oo. Ayan, sabi ni Christine de la Cruz, soon to be po. Amen. Ayan. Oy, sister, meron ka ng may prospect ka na si Christine de la Cruz. Kasama po namin yan sa bahay si Tintin. At tinan nyo po yung background, meron na po yan. Ayun, no? Okay po. Sa Synod of Synodality po, di ba sabi natin to pakikilakbay bilang iisang simbahan. Take note din po natin na sa ating pakikilakbay, baka tinatawagan tayo sa ibang pamamaraan. Halimbawa, kung ang nakikinig po sa atin ngayon o nanonood sa atin, kasama natin ngayon ay hindi katikista, tingnan din po natin baka po, subukan natin, sabi nga ni Kuya Alan, tignan natin baka sa pamamaraan na to, mapag-iigting ko ang aking kabahagi sa paglalakbay sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga bata. Sabi nga po, si Bishop Sok po, yung kwento niya na hindi kailangan ng simbahan. I mean, hindi ko sinasabing hindi kailangan totally. Ang sinasabi lang ng simbahan, mas prepare ng simbahan ang mga taong hahayo sa mga tao para ibahagi ang kwento ng buhay ni Jesus kesa po yung umpukan po tayo sa altar. Sabi po niya, hindi kailangan ng maraming lay minister, ang kailangan natin maraming katikista. Sabi din po ni Bishop Sok na sa parokya, mas mainam na mas malaki ang formation center kesa parking lot. Ano ibig sabihin po nun? Malaki ang pangangailangan talaga sa evangelisasyon. Like for example, today po, sa ating kapanahunan ngayon, nakakalungkot na yung itinuturo natin kung minsan ay hindi pala nagsisink in. Okay, hindi pala nagsisink in. Kaya the more, instead na hindi na nga ako magturo, hindi pala nagsisink in, hindi na nga ako magturo, hindi pala naintindihan ng mga bata, sinabi ko, ganito, masama ito, ganito dapat gawain. The more nga tayo dapat magturo. Di ba? The more na
naisin natin na magturo. Kasi kung hindi nila na-gets, uulitin ko. Kasi hindi ako masasawa. Kasi ang Diyos hindi nagsasawa sa akin. Kaya hindi ako magsasawa na ituro kahit parang hindi nila naintindihan. Kahit makulit, kahit hindi nakikinig, magtuturo pa rin ako kasi yun ang nais ng Diyos. At saka hindi naman po entirely sayang. Kasi ako, in my experience, sabi nga ni Father Ray sa akin noon, bago ka pa pumasok sa classroom, alalahanin mo nakapasok na si Jesus diyan. So, ako nasubukan ko yan. One time palakad kami. Merong sumalubong na bata na nagmano. Parang ang galang-galang yung sobra. Hindi ko na matandaan kung ano yun. Basta yun, naturuan ko ng catechesis. Nung kakaisip ko kung sino yun, biglang naisip ko, yun pala yung pinakamalikot na parang hindi nakikinig. Na parang walang galang pag pumasok sa classroom, hindi nagigreet ng good morning, good afternoon. Tapos basta lang aalis kung magsi-CR siya. Yung bang parang at the surface, pag tiningnan mo, hindi nakikinig at walang pag-asa. Pero na-recall ko, bakit siya nagmano? Tapos minanuhan din yung mga katekista, bihira na yung kabataan na mayroong ganyan. So without me knowing, kasi ang catechesis, again, is a work of the Holy Spirit. Baka hindi ko alam kung paano ang epekto ng pagtuturo ko. But in His way, yung Holy Spirit forms the catechumens, yung being catechized, na hindi natin namamalayan. Parang sinasabi sa akin ng Espiritu Santo, wala ka nang pakialam doon. Ako nang bahala dyan. Gawin mo yung gagawain mo ng pagtuturo at ako nang bahala. And iyon, na-witness ko ang isang kaso na ganun. Hindi pala entirely napunta sa wala Bakit naging ganun siya? So meron palang bunga, hindi lang natin alam. At yung tama yung sabi mo, Brother Carlos, sabi nga rin ni Father Sunny, for as long na yung objective mo makaligtas ng kahit na isang kaluluwa, malaking bagay na yon. Kumbaga, wag na nating bilangin kung ilan yung natuto, ilan yung ano. Gawin lang natin yung ating misyon at mahalaga, na-share natin si Kristo, and ang mahalaga rin, kahit isa lang, wag kayo mawawala ng, kumbaga, ng pag-asa. Kahit isa lang na kaluluwa mailigtas, panalo na rin. Diba, Kuya Pip? Amen. Naku, totoo yan dito. Ang tagal na ng turo ni Father noon. Pero yan din po ang target natin dito sa Batang Minor TV. At paalala na rin, announcement. Kukunin ko na rin pagkakataon, no? Lumalalim ang gabi. Kung meron po kayong anak, pamangkin, kapatid, kaibigan na nagnanais makisama sa Synod of Synodality sa pamamagitan ng pagtugon sa tawag ng pagpapari, open po ang seminaryo. Mag-inquire lang po kayo sa Immaculate Conception Seminary. Both minor and major ay tumatanggap ng aplikante. Lumapit po kayo, hanapin nyo lang po sa Facebook or dito sa Batang Minor TV, mag-message po kayo para maituro namin or masabi namin sa inyo yung mga dates kung kailan sila kung kailan kayo pwede bumisita para mag-apply. So, Alan. Nako, lumalalim na ang gabi. Siguro maganda ay mag-closing prayer na tayo, sister. Okay po. So, damihin po natin, maging aware po tayo sa presensya ng Diyos sa ating buhay, sa ating paligid. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, maraming salamat po sa magandang samahan. Sa loob ng isang oras ay gilagay niyo sa aming bibig ang mga nais ninyong banggitin namin. Tulungan niyo po kami sa tulong ng iyong banal na Espiritu na patuloy pa rin naming maihayag ang iyong mabuting balita, ang iyong pag-ibig sa aming kapwa. Higit sa lahat, bigyan niyo po kami ng grasya, ang bawat isa sa amin, bigyan niyo po ng grasya na maipadama namin ang iyong pagmamahal sa aming kapwa. Mapahalagahan namin ang aming kapwa bilang kamanglalakbay. Tulungan niyo po kami na maging mabuting kamanlalakbay ng aming kapwa. Ang lahat po ng ito ay samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus na nabubuhay at naghahari, kasama ng Banal na Espiritu magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, ipanalangin mo po kami.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you. Sa mga nakasama namin ngayong gabi, sa 6,800 na nanonood, thank you at sana po makabahagi kayo. At kung gusto niyo rin pong makapagbahagi dito sa Batang Minor TV tuwing alas 12 ng tanghali, mag-message po kayo sa amin para ma-schedule po natin kung kailan natin pwedeng ipalabas ang inyong pagninilay. Tito Alan, go ahead. Yes, and thank you, Brother Carlo. Thank you, Sister Pearly, for joining us. And wag po kayong magsasawa at mag-marifate tayo uli next month sa every first Saturday. Ang topic natin is about Lent. Nako, magandang diskusyonan yan. About Kwaresma. Yan. At hanggang sa muli, kagaya na sinasabi natin dito sa Batang Minor TV, we bring you closer to God and we bring God closer to you. Have a nice weekend. Magandang gabi po. Hanggang sa muli.